Alright mga kapatid, alamin natin yung detalye about dito sa panibagong ginawa na naman ng China doon sa umaligid yung kanilang fighter jets doon sa eroplano ng PCG na nagsasagawa ng maritime domain awareness dito sa may Bajo de Masinloc. Matapos nung nangyaring bundulan ng dalawang barko nila nitong Monday, August 11, eto na naman, panibago na naman tong ginawa nila mga kapatid. Alamin natin yung detalye. Mula rito sa News 5 Everywhere, yan, eroplano ng PCG binuntutan ng Chinese fighter jet sa Bajo de Masinloc. Mula sa habulan sa dagat sa himpapawid naman, binuntutan ng fighter jet ng China ang eroplano ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. So alamin natin mga kapatid yung report. Bago natin to simulan, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin mga kapatid. Mula sa habulan sa dagat, sa himpapawid naman binututan ng fighter jet ng China ang eroplano ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. So nangyari to kahapon August 13. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, anong detalye ng insidenteng ito? Jiggy, kasama ang News 5 sa mga nakasakay sa Cessna Caravan aircraft ng PCG sa aerial patrol nito sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Nang makarating na kami sa general vicinity ng BDM pasado alas 8:30 kanina, dito na biglang sumulpot ang Chinese fighter jet at bumuntot na sa sinasakyan naming PCG aircraft. Delikado yan mga tol, no? Hindi yan basta-basta mga kapatid na dapat ay pinapalampas lang. Dapat naghahain din tayo rito mga kapatid ng protesta. Kasi kung gaano sila kapabaya dito sa karagatan, ganun din sila kapabaya dito sa himpapawid. No, kung paanong inaangkin nila yung karagatan, ganun din inaangkin din nila mga tol yung himpapawid. No? Kulang na lang talaga angkin nila ang Earth. Mapit ng 200 hanggang 500 feet mula sa PCG aircraft ang Chinese fighter jet na Shenyang J-15 fighter. Napakalapit, Ilang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers yan sa sinasakyan naming eroplano. Pumunta ito sa kanang bahagi, sa kaliwa at maging sa ataas ng PCG aircraft. Kasi umaligid-aligid siya mga tol. Diba? Tulad nga nung sinabi ni PCG spokesperson Jay Tariela, no? Matagal na nating pinapaalalahanan ng China na tigilan na nila itong mga dangerous maneuvers na to. Kasi talagang delikado yan at pwedeng magdulot yan ng pagsindi o pag-spark sa isang mitya na pwedeng pagmulan ng kaguluhan. Diba? Good thing lang mga tol, itong nangyari nitong nakaraan, silang dalawa naggabanggaan . Kasi kung tayo ang binangga nun mga tol at may namatay o may nasawi sa hanay ng PCG o kaya media personnel na nandoon nakasakay, di ba? Sabi nga ni PBBM, isang sundalo lang o isa lang ang masawi sa ating hanay mga tol, pwede na daw siya mag-invoke ng Mutual Defense Treaty. Syempre pag in-invoke na yung Mutual Defense Treaty, magdadatingan na ngayon dyan yung Amerikano, di ba? Doon naman tayo yun lang naman yung treaty ally natin . So ano yan, gera na ba yun mga tol? Wag naman sana, di ba? Pero sabi nga ni PBBM, hindi tayo pwedeng umasa sa hope . Hope. Pero ang ginagawa ng ating pamahalaan, ang ginagawa ng ating mga PCG, hanggat maaari, wag nila tayong dadalhin doon sa lugar na yon. Anong ibig ko sabihing lugar? Doon sa senaryo na yon na tayo ay sumasabak na sa gera kasi hindi pa rin naman talaga ganun kalakas ang Pilipinas. Tanggapin na natin. Hindi sa minamaliit natin ang ating sandatahan na pero kahit sila aminadong limitado lang yung kanilang mga assets. So wala pa tayo sa lugar para makipag-away sa kanila. Kasabay niyan, may Chinese warship rin na nag-radio challenge sa sinasakyan naming eroplano. Umabot ng 20 minuto ang pagbuntot ng Chinese fighter jet sa PCG aircraft. Dito na nagdesisyon ang aming piloto na lumayo na sa Scarborough Shoal. Nang sa gayon nga ay hindi na lumala ang tensyon o mauwi pa sa disgrasya. Pakinggan natin ang pahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela. Ayan, Jay Tariela. One thing is clear, no? Every time we conduct an MDA flight over BDM, they're also harassing and endangering the safety of the Coast Guard aircraft. Dati nagpapakawala pa nga sila ng mga flare, di ba?
sa himpapawid, nagpapawala sila ng flare. Delikado rin yun kasi pag yun napunta sa propeller, 'di ba? Kita mo yung eroplano, 'di ba, may hélice sa unahan. Pag napunta doon yung flare, tumama doon sa hélice, mga tol. Delikado yun para sa mga sakay ng eroplano. Well, so far this year, this is the first time that we saw jet fighter intercepting a routine MDA flight being conducted by the Philippine Coast Guard. Jiggy, hindi ito ang unang pagkakataon na hinaras ng Chinese fighter jet ang mga eroplano ng Pilipinas. Pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc, kaya sa mga nalilito, ang Bajo de Masinloc ay mas kilala rin sa Scarborough Shoal at Panatag Shoal. Jiggy. Dami kasing pangalan no? Scarborough Shoal, pasok yan sa Bajo de Masinloc. Sa Bajo de Masinloc. Pasok yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Patay ko nalito na no? Pero hindi natin pagmamay-ari yun. No? Para sa mga nalilito hindi natin pagmamay-ari yun. At ayon nga sa international law, walang kahit na sino mang bansa ang pwedeng magmay-ari niyan. Okay? Ayon sa international law, yan ay traditional fishing ground ng mga bansa, ng mga pangisdaan ng mga bansa. So hindi yan pwedeng angkinin ng China. So yun, nilalabag ng China, mga tol, ang batas. Tulad nga ng sinabi ni Secretary Gibo Chodoro, mga tol, summa cum laude itong China, mga tol, pagdating sa bad behavior. At saka sa paggawa ng mga kasinungalingan, summa cum laude na sila, mga tol. Stand out na sila, kilalang kilala na sila ng buong mundo. Bilang mapang-angkin, isang bansang mapang-angkin, lahat na lang gustong angkinin. O tulad nito, Bajo de Masinloc, dati payapa ang mga bansa na nangingisda dyan, Vietnam, China, Pilipinas. Naalala ninyo yung mga panahon na wala pang nangyayaring mga kaguluhan dyan? Nakakapangisda pa tayo dyan dati. O anong ginawa ng China? Diba? Pagiging swapang nila, binakura na nila yan, inangkin na nila yan at wala nang nakakapasok dyan. Gio, sa pagpapatrolya kanina, may nakita ba kayong mga barko ng US Navy? Jiggy, bukod nga sa mga barko ng China, nasa 30 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, napataan namin ang mga barkong pandigma ng Amerika. Ito ang USS Cincinnati na isang littoral combat ship at USS Higgins Destroyer. Narinig pa namin mula sa sinasakyan naming eroplano ang radio challenge ng Chinese Navy 568 sa US Navy warships. Yan nire-radio challenge daw ng Chinese Navy, barko ng China, etong mga barko ng Amerika. Doon sa report ng China, mga tol, exaggerated sila mag-report masyado Doon sa report nila, pinalayas daw nila yan, naitaboy na daw nila yan. Ayon sa People's Liberation Army Southern Theater Command, itinaboy nito ang USS Higgins Destroyer na pumasok sa Scarborough Shoal o Wangyandao na walang pahintulot mula sa Beijing. Pero sabi ng PCG, nagsasagawa ng Freedom of Navigation Operation sa bahagi ng West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng China. Hindi naman daw naitaboy ng China ang US Navy warships na nananatili sa bahagi ng Scarborough Shoal. Di ba? Exaggerated yung report ng China, no? Para nga naman syempre, ma-boost yung confidence nila, mga tol. Lokohin na lang nila sarili nila, di ba? Total, wala naman silang ibang maloloko kundi sarili nila. Hindi naman nila maloloko ang daigdig. Hindi naman nila maloloko yung Pilipinas at yung ibang mga bansa na nakakaalam ng katotohanan. Di sayang naman yung kasinungalingan nila. Magsinungaling na lang sila tapos maniwala sila doon, di ba? Para hindi sayang. Dumating ang mga barko ng Amerika ilang araw matapos nga yung salpukan ng mga barko ng China sa pinag-aagawang bahagi ng karagatan. Samantala, wala na sa Scarborough Shoal ang barko ng China Coast Guard na nawasak ng salpukin ito ng Chinese Navy at maging yung Chinese Navy warship na ngayon ay hindi na rin namin nakita kanina. Wala na, sa repair na yun, ginagawa na yun. Nang magsagawa ng aerial patrol ang PCG. Una nang sinabi ng Philippine Coast Guard na posibleng hinatak na ng ibang Chinese vessels ang CCG vessel para nga kumpunihin. Diba? Napakapalpak kasi nung kapitan nila
Diba? Kung di ba naman ugok yun. Anyway mga tol, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito? Ayan, nasaksihan natin, nakita natin at napanood natin kung ano ang mga panibagong kaganapan dito sa West Philippine Sea. Salamat din sa mga magigiting natin na media personnel na sumasama sa mga operation ng PCG para ma-videohan, para ma-document at para maipakita sa ating lahat mga tol. No, hindi tayo naghahangad ng away o ng gera. Ginagawa lang natin mga tol yung ating karapatan, yung ating operation dyan dahil nga exclusive economic zone natin yan eh. Diba? Ginagawa lang natin yan at para i-gate na rin sa kanila na ang West Philippine Sea ay atin. Batay sa international law at hindi yan claim lang ng Pilipinas na gawa-gawa lang natin. Yan ay sinasang-ayunan 1982 UNCLOS, nakapirma din dyan sila. Ang China nakapirma din doon mga tol. Ang problema yung mismong pirma nila hindi nila ino-honor. Diba? Hindi nila kinikilala mga kapatid eh. Tapos 'di ba malinaw naman ang posisyon ng China, hindi nila nire-recognize ang kahit na anumang claim doon sa arbitral ruling. So malabo talaga magkaroon ng kapayapaan dyan. Malabong makuha natin peace through dialogue. Nako malabo 'yon mga tol. Paano ka makikipag-usap sa mga ganitong uri ng tao? 'Di ba? No, hanggang sa muli mga tol. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.